Ma'am, pwede po makahingi kahit barya lang. Pangkain lang po. Nagugutom na po talaga ako eh. Sige. Pabibigyan kita ng pagkain. Andeng! Papalabas ko Ma! dun sa... Ano yan? Kung kinakausap yung ganyan. Ma, ang baho-baho niyan. Tignan mo. Hanggang loob ng bahay. Sumisingaw yung amoy niya. Tsaka Arian. ma, di ka ba natatakot sa virus na makukuha mo pag dinidikit at nilalapitan mo yung ganyan? Alcohol nga, baho mo. Baho mo. Ikaw din, ma. Diyos ko po. Arian, humihingi lang siya ng konting tulong, konting pagkain. Ano ba naman yun? Yan tayo. Pinabibigyan ko nga kay Anding ng pagkain. Sige, pagka ipapalabas ko dun sa katulong, kumain ka. Ibig sabihin, wala ka bang trabahong iba? Ay, nako, naghahanap naman po talaga ako ng mapapasukan, ma'am. Kaso, wala nga pong tumatanggap sa akin gawa ng ganito yung itsura ko. Mabaho daw po ako. Wala na rin naman po akong sapat na pambili ng mga sabon, pabango. Kesa naman ibili ko, ibibili ko na lang po ng pangkain. Nagtaka ka pa, no? Wala talagang tatanggap sa'yo sa itsura mong yan, sa baho mong yan. Alam mo, dapat dun ka sa basurahan. Dun ka maghanap ng kakainin mo. Doon ka maghanap ng mga ibebenta mo para magkapera ka, hindi mo maasa ka sa amin. Ate, pasensya na ka na po talaga. Konti lang naman yung hinihingi ko, pero kung ayaw nyo naman, sige po, alis na lang po ako. O umalis ka, ang baho mo. Wala kang asahan sa amin. Arian, ano ka ba? Hayaan mo, Neng. Siguro matututo ka naman kung ilagay kita sa pabrika. Gusto mo magtrabaho? Ma, ano ba yan? Ilalagay mo pa yan sa pabrika? Anak, kinakailangan nila ng tulong. Sila nga yung mga dapat tulungan. Kasi, ayan o, tingnan mo yung itsura nila para mabago naman yung buhay nila. Ma, pag tinulungan mo yan, magiging abusada yan. Dapat yan sariling sikap, hindi yung umasa sa tulong ng iba. Paano pag wala kami, hindi ka asenso, di ba? Nako, mali po kayo. Ma'am, malakas naman po ako. Malaki rin naman po yung katawan ko. Talagang kapos lang po ako. Pero kung papapasukin niyo po ako sa pabrika, wala pong problema. Kahit po mag-overtime ako doon, wala problema, ma'am. Oo, kaya lang, huwag ka mamili ng trabaho kung saan muna kita ilagay para lang hindi ka paggalagala sa karsada. Okay ba yon? Ay, nako, malaking bagay po. Maraming salamat po, ma'am. Gagawin ko po yung lahat para hindi ka po manghinayang na pinapasok mo ko doon. O, Alam sige. mo, ma, masyado kang mabait. Aabusuhin ka niyan, tignan mo itsura niya, no? Pag itsura niyan, mukhang abusada. Anak, huwag ka mag-isip ng ganun. Di naman lahat ng pulubi ganun. Mag-antay ka lang dito sa gate, ha? Tara na! Kung ano-ano sinasabi mo. Wala kang asang pagkain, mamatay ka sa gutom. Ano ba yan, ma? Masyado kang mabait. Yung mga ganyan, hindi talaga aasenso sa buhay. Lahat na lang tinutulungan mo, lahat na lang ng pulubi, gusto mong bigyan ng trabaho. Parang yung pabrika nga, puro pulubi na lang empleyado dun eh. Kahit ilang pabrika pa maitayo ko at kahit ilang pulubi pa ang ampunin ko, Arian, hindi ako magdadalawang isip na gawin yun. Alam mo, Arian, para malaman mo, kaya magaan ang loob ko sa mga pulubi kasi ganito yung pangyayari. Aray, yung tin ko. Tulong! Yung tin ko! Aray, manganganak na ako! Tulong! Miss! Miss, may kasama ka ba? Ano nangyari sa'yo? Manganganak ka na ba? Oh, wala yung mister ko eh. Ewan ko nasaan. Tulong! Tulong! Alika na ha. Kailangan isugod na kita sa ospital ngayon. Ayoko sa'yo! Pulubi ka! Ang baho mo! Umalis ka dyan! Miss, wala akong paki kahit magalit ka sa akin. Kailangan kitang tulungan. Buhay mo nakasalalay dito, oh. Aray, sakit na talaga. Hindi ko Alika na, kaya. pumunta. Kung tatawag ako ng ambulansya, sumunod. Alika na. Aray! Dok, ano nangyari? Kamusta yung babae? Nanganak na ba? Okay na siya. Pero alam mo, buti na lang naisugod nyo siya agad dito sa ospital. Kasi kung nagtagal pa, delikado yung buhay nung mag-ina. Kaano-ano ka ba nung pasyente? Dok, nakita ko lang naman sa daan yun eh. Manganganak na kasi. Wala yatang kasama, kaya sinugod ko na dito sa ospital. Kamusta? Makakalabas na ba siya agad? Okay naman pala, nanganak siya eh. Under monitoring pa sila. Ang kaso, kailangan nang mag-down sa ospital ng pambayad para sa kwarto kahit 50%. Kung magkano ba yan, Dok? Kahit 10,000 lang naman ang ilabas ngayon para makapag-stay pa sila dun sa ICU. Dok, hindi ko naman kaano-ano yung taong yan. Tapos pulubi lang ako. Wala naman akong ganyang kalaking pera. Pero, sige. Di ba may mga gobyerno naman tayo na tumutulong sa mga bagong panganak? Pipila na lang ako dun kahit madaling araw para maibigay ko agad yung pera kahit
mamaya or bukas. Bibigay ko agad, Doc. Promise. O sige. Pagka ready na yung pera, pumunta ka na lang dun sa cashier para maasikaso na sila. O sige, Doc. Maraming salamat po, Asikasuhin ko na muna yung pera para mabigay ko na. O sige. Mrs., kamusta ho ang pakiramdam niyo? Okay lang po. Mabuti naman kung ganon. Alam mo, Mrs., pasalamat ka dun sa pulubi na nagdala sa'yo. Alam mo ba, kung hindi ka agad nasugod dito sa ospital, critical yung magiging sitwasyon niyo ng anak mo. Ganun po ba, Dok? Nasan po ba yung pulubi para makapagpasalamat ako? Hindi ako sigurado Akala ko nga nag-aantay siya kanina dun sa waiting room Wala po siya dun Dok, maiba tayo. Magkano po ba yung babayaran ko dito? Huwag mo na isipin yun. Actually, yung pulubi rin kanina, ginawa niya ng paraan. Parang nabanggit niya mga ayuda, ganun ata. Pero okay na yun, nasettle na. Sigurado po ba kayo, Dok? Ang laki-laki ng babayaran ko yata dito Oo naman. Ganun po ba? Pero ano pong pangalan ulit ng pulubi? Teka ha. Ang iniwan niyang pangalan ay Renzo Cristiano. Wala siyang binanggit na apelido Renzo Cristiano. Sige po, Dok. Salamat po. Sige. Mauna na rin ako. Sige. Ganun ba, Ma? Ganun yung nangyari? Oo. Kaya, hinanap ko yung pulubing yon, yung tumulong sa atin. Kaso hindi ko na siya nakita. Basta ang naaalala ko lang, ang pangalan niya ay, Ang pangalan niya, Ma? ano nga ba? Cristiano. Cristiano. Renzo Cristiano. Yun. Arian, kung wala yung pulubing yun, baka wala na tayong dalawa. Kaya, yung pagtulong ko sa mga pulubi, doon lang gumagaan yung loob ko para maibayad ko sa utang na loob na para sa atin, sa buhay nating dalawa. So, utang ko pala ang buhay ko ngayon dahil sa kanya. Dahil Sa tinulungan isang ka niya. pulubi. Sorry, masay-nasal ko kanina. Kala ko kasi nag-iipon ka na naman ng mga pulubi Lagi ka na lang natulong. Hindi ko alam na yun pala yung nangyari. Kaya ang lapit-lapit ng loob mo. Kaya ikaw, magbago na ng pagtrato sa kanila. Hindi naman komot pulubi sila, kalait-lait naman na sila sa mundo. Kaya mo magbabago na ako. Ako na magbibigay ng pagkain dun sa pulubi sa labas. Kaya papasukin ko na kay Yama kasi hirap naman kung kakain siya sa labas. Alikabok. Ay, pinagdala kita ng pagkain. Ako na nagdala. Ay, napulot ko po sa kalsada. Ay, madumi yan. Naku, pasensya na kanina sa inasal ko Mali naman talaga yon. Nga pala, may mga magulang ka pa ba? Wala na po Uli-lang-ulila na nga po ako. Bata pa po ako. Namatay na yung mga magulang ko. Yung tatay ko. Ano mo pangalan ng tatay mo? Tatay ko, hindi ko na masyado matandaan. Pero naririnig ko sa nanay ko dati, Renzo Cristiano? Opo, yun po. Pulubi din ba ang tatay mo? Yes po, pulubi po. Lumakit po talaga kami sa hirap, kaya parang nasunod na rin po yung pagiging pulubi. Ma! Ma! Malabas ka! Oh. Ma, sabi niya, ang tatay daw niya, si Renzo Cristiano. Bakit po? May atraso po ba yung tatay ko? Sorry po Renzo Cristiano? Opo, Renzo Cristiano. Alis na po ako. Hindi. Matagal ko nang hinahanap yung tatay mo. Bakit po? Malaki ang utang na loob ko sa tatay mo Nasaan na siya? Patay na po yung tatay ko, mami. Ay, patay na ba siya? Ang Condolence. tagal ko pa naman siyang hinahanap. Bakit? Bakit siya namatay? Yun nga po yung nakwento sa akin ng nanay ko na nagnakaw po kasi yung tatay ko dahil may tinulungan siyang isang buntis. Gumawa naman po siya ng paraan para mabayaran niya yung ospital. Kaso lang po, nung pagkabayad niya dun sa ospital, paglabas niya po talaga, inabangan na siya ng mga tao, tapos pinagtulungan po hanggang manghina yung tatay ko, hanggang mamatay po siya. Doon lang din po siya talaga inabot ng buhay niya.
Aryan, ayan na nga yung sinasabi ko sa'yo eh. Kaya pala ma, hindi mo matagpuan kasi patay na. Alam mo ba, na yung kunikwento mo na buntis na tinulungan ng tatay mo, ako yun. Ikaw po yun? At ito yung baby namin. Ito yung baby ko. Naku, napakaliit naman po ng mundo. Hindi ko naman po akalain na makikita ko rin po kayo. Pasensya na, hindi namin gusto marinig na namatay ang tatay mo dahil tinulungan kami. Pero, Alam mo, ma, alam mo ba, yung isang pabrika ko, halos puro pulubi yung nandoon. Nabuo yung pabrikang yun na ang mga workers ko pulubi dahil sa pagtanong ko ng utang loob sa tatay mo sa paghahanap ko sa kanya. Yung inalo kita kanina ng pagkain at trabaho. Parang ngayon na nalaman ko na anak ka pala ni Mang Cristiano. Nagbago na yung plano ko. Gusto ko na kitang kuhanin, ampunin, kasi ulila ka na naman, di ba? Oh, At imbis na pagtrabahuin kita sa pabrika, aampunin kita para pag-aralin kita. Nako, ma'am, sobra-sobra naman po yan. Ang alam ko po, kung tinulungan ka man ng tatay ko, wala po yung hinihintay na kapalit, kaya nagawa po niya yung magnakaw para lang po matulungan ka po. Pero okay lang po, kahit sa pabrika na lang po ako ninyo. Pero kung okay lang yun, dahil kung wala yung tatay mo, wala akong Aryan. dito ka na lang sa amin, dumito ka na lang. Tsaka magpatuloy ka ng pag-aaral mo. Nakakataba naman po ng puso. Akalain po ninyo na yung ginawa ng tatay ko ako po yung makakaranas ng gantimpala. Hindi ka, pumasok ka na sa loob. Sige po, maraming salamat po. Welcome ka na rito sa amin, ha? Okay po. Magkakaroon ako ng kapatid, ma. May kalaro ka na. Ma, may surprise kami ni Ate Yvette. Kayo talagang dalawa. Ano na naman yan? Pakita mo na. Valedictorian pa ka! Ang galing naman ni Yvette. Nakaka-proud ka naman. Saan mo ba gusto mag-college? Ay, kahit po sa mga public school lang po, okay na po ako doon. Ang importante, makapagtapos po ako at makapagtrabaho na rin po. Valedictorian, tapos dun lang. Etong si Aryan, magmamasteral sa UK. Sumama ka na. Po, talaga po? Sasama Oo, ko? para may kasama rin si Aryan dun. Pareho kayong nandoon. Doon ka na mag-college sa British Oo. Columbia para, di ba, ma? Kasama tayo. Oh, at pagpursigihan nyo, matapos ha, para pagbalik nyo rito, kayo na mag-iintindi ng kumpanya. Alam mo naman, tumatanda na ang mama nyo. Sige po, gusto ko po yan para may kasama naman po si Aryan doon. Ako, excited na ako, ma. Sige. Dahil dyan, marami naman po akong naipon, ililibre ko kayo. Di ba pa, ma? Gusto niyo yun? Aba, siya pa ng libre ah. Tara. Tara na! Tara.